usually lumalaki yung mga bata or yung mga tao in general kasama yung mga magulang nila, mga caregiver nila, kung may kapatid sila, di ba? Pinsan, tito, kamag-anak, and then lumalaki din sila within the community, no? Meron silang mga eskwelahan, meron mga churches and other institutions na napag-usapan natin doon sa last nating video about kay Bronfenbrenner. Pero what if ang nangyari is lalaki sila nang wala lahat ng mga yon? Kumbaga, wala silang nakausap na tao, hindi sila na-expose sa society, wala silang kulturang kinagisnan, no? Parang lumaki lang sila, let's say for example, kasama yung mga ibang hayop, katulad ng mga unggoy, ng mga lobo, aso, or even tupa, no? O kaya, worse, what if lumaki sila nang walang kasama and nasa isang lugar lang sila, isang parte lang ng bahay. Tapos yung tanging stimulus lang na meron is yung parang isang table and isang furniture. So ano mangyayari dun sa development ng isang bata kung ganun yung mangyayari sa kanyang formative years? So marami nang na-document na gantong mga cases, no, na kung saan parang inabandon na sila nung bata sila, whether it's intentional or non-intentional. Ang nangyari sa kanila is lumaki naman sila, nag-develop naman sila, nag-survive sila even, no? Pero yun nga lang hindi natin masasabi or mahirap sabihin na normal yung naging development nila as a person. Marami sa kanila nung na-rescue na sila hindi sila makapagsalta, no? And then medyo asal hayop din sila, no? Depende kung anong hayop yung naka-interact nila during their development. And may mga cases nga na katulad ng kay Jeannie na kung saan parang kinulong lang siya sa isang kwarto, no? Sa isang maliit na kwarto, tapos hindi siya kinakausap, no? Binibigyan lang siya ng pagkain from time to time, and even hindi nga 3 times a day. Tapos ayun, never siyang nakapagsalta even after nung rescue sa kanya, and yung nasasabi niya lang is ilang words and konting sign language. So, ang tawag sa mga ganitong cases ay mga feral children, no? Feral meaning wild, okay? So, wild sila in a sense na dahil hindi sila na-expose sa human culture and human society, parang hayop yung kanilang behavior. Yung cognition nila or yung personality nila as a whole is impaired. Okay? So, ang mga cases na katulad na ganito is aligned actually sa theory ni Lev Vygotsky, na kung saan sabi niya, para daw mag-develop ng maayos yung isang human being, kailangan niya makapag-interact sa ibang tao. And in the process is ma-adopt niya yung culture or ma-internalize niya yung culture para mas magkaroon siya ng enriched experience and mag-develop ng maayos yung cognition niya and yung personality niya as a whole. So, ang tinawag sa theory na to ni Vygotsky ay socio-cultural development theory, na siyang pag-usapan natin sa isa na namang episode ng Human Development Series. So, ako si JP at wag na nating patagalin, roll na nating intro. So, si Lev Vygotsky is isang Russian psychologist na medyo kasabayan niya, si Piaget. Yun nga lang mas naunang na maalam si Vygotsky. Now, regarding sa theories nung dalawa, si Piaget and Vygotsky, medyo magkaiba yung ideas nila regarding cognition and how cognition develops. Si Piaget kasi nag-focus siya dun sa outcomes ng development, no? And yung role ng biological processes dun sa development na yon. So basically, sinasabi ni Piaget na parang yung development ng isang tao is intertwined, no? Sa biological process na nangyayari sa isang bata or sa isang tao in general. So in other words, no, habang nagde-develop yung biological processes natin, nagde-develop din yung cognitive processes natin na siyang magagamit natin in interacting with the world. Okay? Now, si Vygotsky naman, medyo hindi niya masyadong pinansin si biology. Mas binigyan niya ng pansin yung society and culture na kinagagalawan ng isang tao towards achieving or towards the development ng cognition niya. Umpisahan natin sa mga assumption ni Vygotsky. So, sabi ni Vygotsky, meron daw tayong lower mental functioning na connected sa biological processes na meron tayo, no? Katulad ng senses and perception, no? We share that with other animals din. So, and then meron din tayong mga higher mental functions katulad ng reading, writing, speaking, problem solving, and abstract thinking in general. Na kung sa unang tingin is parang upgraded version sila ng lower mental functioning natin. Okay? So kay Piaget, sabi niya, yung lower mental functions natin will naturally develop into higher mental function as we grow old. Diba? Yung mga stages of development niya. So now, dun sa conceptualization na yon, parang may kulang. No? Paano nagde-develop yung lower mental functions into higher mental functions? Hindi sinagot yon ni Piaget. Parang sabi niya, as we grow old lang. Pero nakita naman natin dun sa feral children, they grew old, pero they did not develop into higher mental function. So, doon papasok si Vygotsky. Sabi daw ni Vygotsky, ang key ingredient daw para mag-transform yung lower mental functions to higher mental function is that kailangan natin ng social interaction. Kailangan natin ng interpersonal communication with other people din.
Okay? Sa pamamagitan daw kasi ng pakikitungo natin sa ibang tao is matututunan natin yung parang mga patterns no ng behavior ng isang tao, patterns of thinking or pag-iisip, 'di ba? O kaya naman yung parang yung mga konsepto nila regarding sa mundong kinagagalawan nila, 'di ba? Para makikita natin kung ano yung perception nila no about sa world. And in turn, no, kukunin natin 'yun. No? I-internalize natin yung mga ideas nila regarding sa mundong kinagagalawan nila. And then yung mga ideas nila no sa on how to act, how to think, that is what we call culture. Okay? So in other words, we internalize the culture na na-expose tayo sa kanila through our interaction with other people. Okay? So kapag yung isang bata ay hindi kinausap no or hindi siya na-expose sa ibang tao or sa kultura na meron yung paligid niya, ang tendency is hindi siya matututo, hindi magde-develop yung lower mental functions niya into higher mental functions na nangyayari nga sa mga feral children. And kapag inabandon na sila sa age na parang hindi pa sila nagsasalta, mas nagiging permanent yung impairment sa cognition nila even after pa silang ma-rescue. So, ang language kasi, yun yung nagpapadali nung proseso, nung development ng lower mental functioning into higher mental functioning. Kasi, pag meron na tayong tawag or meron na tayong words no, sa mga concepts or sa mga ideas na present sa kultura natin, is madali na lang natin silang ma-internalize. Diba? Pag na-internalize na natin sila, madali na lang natin silang gawin, and then madali natin silang i-communicate no, sa ibang tao. And kapag mas nagko-communicate tayo sa ibang tao, mas dumadami yung internalization na nangyari. Kapag mas dumadaming internalization na nangyayari, mas dumataas no, yung level ng cognitive abilities natin. So kapag hindi natutong magsalta ang bata no, for a certain point in time no, sa critical period niya, ang tendency is that hindi matututo yung bata. And dahil hindi matututo yung bata, parang yung brain mismo no, mag-a-adapt siya. Ipuprove niya yung mga neurons na connected sa language acquisition kasi parang hindi nagagamit. So, ang tendency pag tumanda sila dahil wala na yung mga neurons na yon, na prune na sila, nahihirapan silang mag-acquire ng language pagtanda nila. Okay? So, ganun din naman tayo. Di ba? Pag tumanda na tayo, hindi nahihirapan na tayo mag-learn ng bagong language. So, sa kanila, na-miss na nila yung opportunity to learn na language. So, pagtanda nila is hindi na nila natututunan ulit yun. Kahit ma-rescue pa sila and ma-expose pa sila sa society and culture. So as you can see, di ba, society and culture is really a requirement for good development ng isang bata. So alam na natin yung effect pag tinanggal natin yung society and culture. Pero dahil alam din natin that society and culture plays a big role no, sa development ng cognition ng isang tao, paano natin matitake advantage yun? No, to enhance further pa yung development ng isang bata or ng tao in general. So, yun yung pag-usapan natin sa next chapter. So, ang isa sa pinakamadali or accessible na way para ma-take advantage natin yung society and culture no, sa development ng isang bata is play or pakikipaglaro. Okay? Hindi yung video games yung pakikipaglaro na traditional, yung nasa ilalim ko ng tirik na araw, di ba? Tapos yun, with other people. Okay naman kung baby pa lang yan, of course, playing with the caregiver. Okay? Ang pakikipaglaro kasi, first of all, may social interaction dyan. Okay? And then usually yung content ng mga laro na meron tayo or mga pinaglalaruan natin is a reflection of what is in our culture. Okay? Kung ano yung nasa kultura natin as a human being and of course as a citizen of a certain place. Like Filipino. For example, sa tagu-taguan, di ba? So, it's a social game. So, matututo yung bata kung paano makitungo sa ibang bata. Matututunan niya rin kung paano sumunod sa mga rules, di ba? Matututunan niya paano manalo, paano matalo, ano yung feeling kung nanalo ka or natalo ka, di ba? And then, malalaman niya rin kung ano yung parang socially accepted na behavior, tsaka yung mga socially hindi accepted na behavior. Kunyari, yung sumisilip habang nagbibilang, no? Para nagtago yung mga kalaro nila. Okay naman, syempre, di ba? May somehow critical thinking din. Yung parang isipin niya, saan kaya pwede magtago yung mga kalaro ko nito. So, another thing is that sa tagu-taguan, parang practice din yan di ba? Para sa adult life nila. Kasi sa adult life mo, marami kang hanapin na bagay-bagay. Both in the literal sense and in a metaphorical sense. So at least na magbata ka pa lang, meron ka ng training para doon. So another thing is yung mga tinatawag nilang play-based learning na kung saan tinitake advantage yung natural curiosity and natural playfulness ng mga bata in learning new concepts. No? Like for example, para maituro mo ng maayos yung concept of numbers
or concept of adding and subtracting. Pwede naman natin silang paglaruin ng the boat is sinking, di ba? Group yourselves into 4 and so on. So in that way, ano ba, parang may social aspect na yung game. At the same time, natututo sila and then nag-i-enjoy pa sila on top of that. And as you've noticed naman, mas ginagawa natin yung isang bagay, no? In this case, mas natututo tayo kapag medyo masaya, no? Yung pagkakatuto natin. That is why I always do my best, no, to insert jokes, no, kahit minsan pang tatay yung mga jokes ko. By the way, hindi pa ako tatay, yung jokes ko lang yung patatay. Okay? So another application din ng theory ni Vygotsky is yung tinatawag niyang zone of proximal development or ZPD in short. So as mentioned nga kanina, yung mga bata, di ba, mas natututo sila, mas marami silang nalalaman kung nakikipag-interact sila with other people. And mas madami silang malalaman kung yung person na makaka-interact nila is maraming alam din compared sa kanila. Okay? So usually this is in the form of their caregivers, no, mga magulang, even mga bata na mas matanda sa kanila or teacher, di ba? So basically this is the basis ng teacher-student interaction, di ba? So ang implication kasi nito is that yung mga tao or yung mga bata in general, meron tayong mga alam gawin or meron tayong mga alam solusyonan ng mga problema on our own. Okay? But at the same time, meron din tayong mga kayang malaman or kayang solusyonan provided if i-guide tayo ng mga taong mas magaling sa atin. Okay? So siguro para mas clear, magbigay tayo ng examples na binigay din ni Vygotsky. Sabi niya, imagine meron dalawang bata na kaya nilang mag-solve ng mga problems na kayang isolve ng mga 8-year-old people. Tapos binigyan sila each ng assistance ng isang adult, no, kung paano mag-solve pa ng maraming problem, no? So I mean, same instruction, same na adult. And then eventually nung nagsagot na sila ulit, yung isa nakapagsagot siya ng mga problems na typically nasusolve ng 9-year-old. And then yung isa naman is nakapag-solve siya ng mga problems na typically nasusolve ng 12-year-old, no? Through the help nga ng instructions ng adults. So yung distance na yon, no, yung 8 to 9 tsaka yung 8 to 12, that is the zone of proximal development. So yun yung potential na kaya pang malaman ng isang bata basta bibigyan mo siya ng assistance. Ngayon, ang tawag naman dun sa assistance na binibigay ng teacher or ng more knowledgeable other or MKO is scaffolding. Okay? So, based yung word na yan sa actual na literal na scaffolding na kung saan ito yung ginagawa ng mga construction workers as a temporary structure para mabuo nila yung actual na building na gusto nilang buuin. So, parang ganun din yung ginagawa ng mga MKOs, di ba? Parang temporary help, di ba? Para ma-achieve yung full potential ng isang bata. Okay? Or ng isang tao in general. So, parang sinasabi ni Vygotsky na kung gusto mo daw tumalino yung anak mo, no, wag mo siyang isusubsob sa pag-aaral pag bata pa lang siya. Ang gawin mo is hayaan mo siya makipaglaro sa ibang tao, no? And preferably makipaglaro siya sa mga bata na mas ahead sa kanya, no? Hindi naman masyadong malayo kasi baka mabully siya. Yung parang mas ahead sa kanya, or ikaw mismo as a parent, no, mag-serve ka as his or her scaffolding, 'di ba? Para ma-reach niya yung full potential niya as a human person. So yan ang isang application sa theory ni Lev Vygotsky, also known as sociocultural development theory. Okay? So sa unang tingin, parang magkakaiba yung theory ni Bronfenbrenner, ni Piaget, tsaka ni Vygotsky, no? So si Piaget kasi nag-focus siya dun sa outcomes ng development, no, kung ano yung mga stages na nag-undergo yung isang tao. And then si Bronfenbrenner naman is nag-focus siya, or parang winiden niya yung focus niya dun sa bigger picture ng development ng isang tao. So si Vygotsky naman, ang focus niya is yung proseso ng pagbabago or ng pagde-development ng isang tao. So in a way, parang pinag-connect niya yung theory ni Bronfenbrenner tsaka yung theory ni Piaget. Kasi isang kulang sa theory ni Piaget is yung process, no, nung transition from stage 1 to stage 2. Ano bang nangyayari between sensory motor stage at tsaka pre-operational stage? Ano yung process na yon? And ang sabi ni Vygotsky, yung process na yun is yung social interaction or yung cultural internalization ng bata. Diba? From sensory, nagiging siyang pre-operation, nagkakaroon na siya ng mind, nagkakaroon na siya ng thoughts. And yung mga social interactions na yun is galing yun sa kultura na meron yung sangkatauhan in general na siya naman kukunin natin sa theory ni Bronfenbrenner. So as you can see, they actually complement each other. So kaya nga parang si Vygotsky isa siya sa pangarang mga pillars or parang mga foundational theory sa development ng isang tao, particularly sa child development. Okay?
So, ayan, pag-usapan natin yung Socio-Cultural Development Theory ni Lev Vygotsky. And sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit paano. So, of course, wag niyong kalimutang i-like at i-share niyo na rin to sa mga friends niyo na naging scaffolding ninyo sa buhay. And wag niyong rin kalimutang mag-subscribe. Okay? So, maraming salamat din sa mga members ng channel na patuloy na sumusuporta sa ginagawa natin dito directly. Okay? So, if you also want to support the channel directly, pwede nyo i-click yung join, no? Sa tabi ng subscribe button. Now, kung Apple user ka, wala yung join button na yan. So, click nyo na lang yung link sa description. Okay? Meron tayong mga binibigay na mga perks sa mga members natin, and kung nagpe-prepare kayo for your psychometrician board exam, I think magiging malaking tulong ng 3rd and 4th tier ng membership natin. Kasi doon meron tayong mga lectures na kung saan nagdi-deep dive tayo, no, sa mga topics na pinag-uusapan natin dito sa channel, and of course sa mga board subjects ng psychometrician board exam. Okay? So, ayun, sana makatulong sila sa inyo. Okay? So with that, maraming salamat sa panonood or pakikinig kung ano man yung ginawa nyo, and as always, enjoy learning. Bye-bye! Kaya nangangating ilong ko after ko magsalta ng matagal. Bye-bye!